Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. Alright. Happy New Year. Magandang araw sa ating lahat at sa inyo, kababayan. So ito, Congressman Busita pinapatikos dahil sa kanyang pagkumpara dito sa dating administrasyon Duterte umano at ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. So medyo nagulantang o nagulat sila sa lumabas na mga issue na yan. Kaya ito, pakinggan natin at lilinawin ni Congressman Colonel Busita ang lahat para magkaalaman na. Alright, so pakinggan natin at kayo na ang humusga dito. Hindi ko inalam kung saan ba kayo, kung DDS ba, admin ba, o hindi ako interesado dyan. Kasi kung kikilalanin ko pa kayo kung saan kayo, baka maka-apekto pa yan dito sa ating panayam. So, salamat. At nandito kayo ngayon. So, game na tayo. Yan na ba yung katanungan mo? Yes. Okay. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. Baka kumprontahin ako, di ko kayang panindigan. Okay. Saan po ba nagmula yan? Yan, alive and willing siguro si Miss Bernadette Sembrano. Nagsimula yan, Brother Vincent, nung in-interview ako ni Bernadette Sembrano. Bagong upo pa lang akong congressman noon. At hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo at sa mga kababayan natin dahil nandyan yung video eh. Pero ikwento ko lang para ma-analyze ninyo kung ito ba ay totoo o hindi. May video kami ni Miss Bernadette Sembrano. In-interview niya ako. Ang parte na naging usapan namin, uulitin ko lang, hindi lang eksakto. Dati akong engineer ng Philippine National Police. Naging official ako ng PNP dahil ako professional civil engineer. Sabi ko doon, dati akong engineer ng Region 3, Region 4A, and NCR, malalaking regions sa PNP. At noong panahon yon, kaya ko naman tayuan at totoo, talagang stress na stress ako. May pondo, may projects, parang kulang na lang ibulsa lahat. No? Talagang sabi na, diretsa na lang tayo. Grabe ang nakawan. Ako natatakot kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, siyang kami. No? Bunso ko, ang parents ko, farmers, magsasaka. Madalang alang walang putik. No? Natatakot ako na baka sumabit ako sa kaso. Kaya inausap ko si General Bertusil, siya ang director ng personnel ng PNP, na tulungan niya akong mag-transfer. Ayaw ko na sa engineering service. Ang sabi niya, magbigay ka ng isang dahilan para tulungan kita. Kasi naging official ka sa PNP bilang engineer. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya ang korupsyon. Kung hindi mo tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. Tukad distortion, tinulungan niya. Ang pinuntahan ko assignment, Highway Patrol Group. At nung time na yon, isa ako sa malapit sa dating Chief PNP kay General Calderon. On the record. At siyempre, malapit ako sa kanya. Nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, sir, gusto ko lumipat sa PNP Highway Patrol Group. Ang sagot niya, siguro sa dami ng problema niya at bilang Chief PNP, sabi niya, bahala ka. In other words, binigyan niya ako ng discretion. Dahil naman tayo yung mabait na opisyal, maraming tumulong sa atin. Nakalipat ako sa PNP Highway Patrol Group. May kwento ko yan kay Miss Bernadette Sembrano. Sabi niya, corruption ang pinag-uusapan. Bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi, bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Tinanong niya ako, what year? What year? Sabi niya. Sabi ko, when was that? Sabi niya. Sabi ko, 2006.
So, very clear, ang pinag-uusapan namin, grabe ang korupsyon noong ako ay nasa engineering service. So, 2006 pa po pala yun? Before. Kasi, Ito nung pinag-uusapan. kasi transfer ako ng PNP Highway Patrol Group 2006 eh. Tapos binanggit ko pa doon sa aming pag-uusap, grabe talaga ang korupsyon noong mga Nakaraan. dating administration. Okay. That, very clear eh. Tapos sabi ko, in fairness sa latest administration, hindi katulad noong mga nagdaang administration. So, kongresista na ako dyan eh. Opo. So kung kongresista ako, ay pagpalagay ngayon ng interview, sino ang current administration? BBM. Sino ang latest? Duterte administration. Sabi ko, in fairness, sa dating administration, latest. So ang latest, Duterte administration. In fairness, sa latest administration, hindi katulad noon. Kasi bago pa lang kasi kayo nun eh. No? Oo. So sinasabi ko, kasi alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon, nung panahong engineer pa ako. So very clear, wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position nung Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas corrupt. Take note, brother, pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. So, very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming bati ko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na.